Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan. Sabi nila, ang bawat pamilya ay may itinatagong larawan ng perpektong buhay. Ngunit paano kung sa likod ng maningning na larawang yon ay may isang aninong unti-unting sumisira sa lahat? Ang hangin sa loob ng maluwag na silid-tulugan ay may halimuyak ng baby powder at ng matamis na panaginip. Sa ilalim ng malumanay na ilaw mula sa lampara, tanging ang mahinahong paghinga ng tatlong anghel na natutulog sa kanilang mga kama ang maririnig. Si Huni, Sinag at Ulap ang tatlong biyaya na nagbigay ng ganap na kahulugan sa buhay ni Luningning Soliman. Dahan-dahan niyang isinara ang librong pambata na hawak ang munting prinsesa at maingat na inilagay sa mesang katabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bawat isa, isang marahang dampi na puno ng walang hanggang pagmamahal. Para sa kanya, ito ang paraiso. Ang Hacienda Luningning, ang tahanang minana niya sa kanyang mga magulang, ay hindi lamang isang mansyon na puno ng karangyaan. Ito ay isang kaharian kung saan siya ang reyna at ang tatlong prinsesa niya ang kanyang kayamanan. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Nakatayo roon si Dakila, ang kanyang asawa, ang hari ng kanyang kaharian. Ngumiti ito ng matamis, isang ngiti na kaya pa ring magpatibok ng kanyang puso kahit pagkatapos ng 5 taon nilang pagsasama. Gising pa pala ang aking reyna, bulong nito habang marahang isinasara ang pinto. Lumapit si Luningning at sinalubong ito ng isang yakap. "Kararating mo lang, mahal. Kumain ka na ba?" Tanong niya. Ramdam ang pagod sa mga balikat ng asawa. "Huwag mo na akong alalahanin. May dinner meeting lang kami. Pasensya na kung ginabi ako," sagot ni Dakila, sabay halik sa kanyang noo. "Kumusta ang mga prinsesa natin?" "Ayon, mahimbing na ang tulog. Kakatapos ko lang silang basahan ng kwento," sagot ni Luningning. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Mayroon siyang mapagmahal na asawa, 3 magagandang anak, at isang buhay na maraming nangangarap. Mabuti naman. "Magpapalit lang ako ng damit at susunod na ako sa'yo," sabi ni Dakila. Kumalas sa yakap at ngumiti ulit bago pumasok sa kanilang walk-in closet. Naiwan si Luningning sa gitna ng silid. Isang ngiti pa rin ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Napansin niya ang coat na inihagis ni Dakila sa ibabaw ng isang silya. Kinuha niya ito upang isabit ng maayos. Simpleng gawain lang yon, isang bagay na palagi niyang ginagawa bilang asawa. Ngunit sa pag-angat niya ng damit, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa nito at marahang lumapag sa mamahaling Persian carpet. Isang resibo. Pinulot niya ito. Sa unay walang anumang pagdududa. Marahil ay resibo lang ito mula sa dinner meeting nila. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng tindahan na nakasulat sa itaas, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Celestia Fine Jewels. Isang kilalang tindahan ng mga alahas na dinarayo ng mga mayayaman sa Maynila. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi niya matandaan na may binili si Dakila mula roon. Binasa niya ang mga detalye sa resibo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila huminto. Isang kwintas na diamante. Ang presyo ay nakasulat sa dulo. Isang halaga na kayang bumili ng isang bagong kotse. At ang petsa ng pagbili, 3 linggo na ang nakakaraan. 3 linggo. Hindi niya kaarawan. Hindi rin anibersaryo nila. Walang espesyal na okasyon. At higit sa lahat, wala siyang natanggap na anumang kwintas na diamante. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang
sa kanyang buong katawan. Binitawan niya ang coat at mariing hinawakan ng resibo. Tila ba, sa paghigpit ng hawak niya, ay magbabago ang mga salitang nakasulat doon. Pumikit siya ng mariin. Baka sorpresa ito para sa akin? Baka itinago lang niya? Ngunit may isang boses sa kanyang isipan na sumasagot. Bakit kailangang itago? At bakit nasa bulsa pa rin niya ang resibo pagkatapos ng 3 linggo? Lumabas si Dakila mula sa closet, nakasuot na ng pantulog. Ngumiti ito sa kanya. Hindi alintana ang bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Halika na, mahal. Matulog na tayo. Aya nito. Mabilis na itinago ni Luningning ang resibo sa kanyang likuran, sa bulsa ng kanyang duster. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige mahal, susunod na ako. Titingnan ko lang ulit ang mga bata. Tumango si Dakila at nahiga na sa kama. Hindi na pumasok muli si Luningning sa kwarto ng mga anak. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana ng kanilang silid. Tanaw ang tahimik na hardin ng hasyenda sa ilalim ng buwan. Ang paraisong kanina lang ay buong-buo at perpekto. Ngayon, ay tila nagkaroon ng lamat. Isang lamat na dala ng isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya muli ang resibo mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya itong muli. Ang mga numero at salita ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Ang tiwalang iningatan niya sa loob ng 5 taon ay biglang nayanig. Sino ang pinagbigyan ni Dakila ng ganito kamahal na regalo? Anong lihim ang itinatago ng kanyang perpektong asawa? Tumingin siya sa direksyon ng natutulog na si Dakila. Pagkatapos ay sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, napuno ito ng isang nakakatakot na tanong. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang malamig na bulong ang nagsimulang maghasik ng lagim. Sino ang babaeng pinagbibigyan mo ng diamante, Dakila? Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang silid ay tila walang kaparehong init at liwanag. Para kay Luningning, ang lahat ay nabalot ng isang manipis na ulap ng pagdududa. Magdamag niyang hawak ang resibo sa ilalim ng kanyang unan. Ang papel ay lukot na sa kanyang palad, tila isang tinik na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isipan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka regalo ito para sa ina ni Dakila? O sa kapatid nito? Ngunit bakit kailangang ilihim sa kanya? Sa 5 taon nilang pagsasama, hindi kailanman nagtago ng sekreto si Dakila tungkol sa pera o regalo. Ang kanilang pagsasama ay itinayo sa pundasyon ng tiwala at katapatan. O iyon ang akala niya. Sa hapagkainan ng gabing iyon, pilit niyang isinantabi ang bumabagabag sa kanyang isipan. Pinuno niya ang pinggan ni Dakila. Nginitian ang kanyang mga anak at sinubukang makipagkwentuhan na parang walang nagbago. Ngunit ang bawat tawa ni Dakila, ang bawat haplos nito sa kanyang kamay, ay may kasamang tanong sa kanyang isip. Napansin ko, Luningning, lalo kang gumaganda. Biglang sabi ni Doña Amara, ang ina ni Dakila, na kasama nilang naghahapunan. Ang boses nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi kailanman naging komportable si Luningning. Pilit nang ngumiti si Luningning. Salamat po, inay. Dapat lang. Pagpapatuloy ng biyenan habang eleganteng hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Dahil napakabuting asawa ng anak ko, he provides you with everything. Isang tunay na paraiso ang buhay mo. Swerte ka sa kanya. Ang mga salita ay parang papuri, ngunit sa pandinig ni Luningning, ito'y tunog ng isang babala, isang paalala kung saan siya lugar. Ramdam niya ang lason sa likod ng bawat ngiti ni Doña Amara. Tumingin siya kay Dakila, naghahanap ng suporta, ngunit ito'y abala sa pagngiti, tila sang-ayon sa lahat ng sinabi ng ina. Nang gabing iyon, nang sila na lang dalawa sa kanilang silid,
Sinubukan ni Luningning na buksan ang usapan. Hindi tungkol sa kwintas, tungkol sa isang bagay na mas ligtas. Mahal, simula niya habang inaayos ang kumot. Napansin ko lang sa credit card statement, may malaking withdrawal nung isang buwan. May pinaglaanan ba tayong importante? Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Dakila. Ang nangiti nito ay nawala. Napalitan ng bahagyang inis. Bakit mo tinitingnan ang mga yon? Hindi ba't ang usapan natin, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin? Wala naman, mahal. Nag-aalala lang ako baka may problema. Walang problema, Luningning. Putol nito. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Huwag mong problemahin ang mga bagay na para sa mga lalaki. Just enjoy your life. Enjoy the kids. Iyon ang trabaho mo. Ako na ang bahala sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Trabaho ko? Hindi ito ang dakila na pinakasalan niya. Ang asawa niya ay palaging kinokonsulta siya sa lahat ng bagay, malaki man o maliit. Tumalikod na ito at nahiga. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Luningning na nakatayo. Ang puso ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi na ito simpleng pagdududa lang. Ito ay kumpirmasyon. May itinatago nga si Dakila. Hating gabi na, nang magising siya, mahimbing na ang tulog ni Dakila sa kanyang tabi, ang paghinga ay malalim at panatag. Ngunit si Luningning ay hindi mapakali. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang tiisin. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat galaw ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Naglakad siyang walang sapin sa paa, palabas ng silid, patungo sa isang lugar na bihira niyang puntahan, ang pribadong opisina ni Dakila. Ang pinto ay hindi nakalak. Pumasok siya at isinara ito ng marahan. Binuksan niya ang maliit na lamp sa mesa. Ang buong silid ay amoy katad at mamahaling pabango ang amoy ni Dakila. Umupo siya sa kanyang silya at binuksan ang laptop nito. Alam niya ang password. Luningning 143. Ang password na yon na dating nagpapakilig sa kanya, ngayon ay parang isang mapait na biro. Binuksan niya ang website ng kanilang bangko. Pamilyar sa kanya ang itsura nito, ngunit ngayon, tila lahat ng numero at transaksyon ay mga kalaban. Sinimulan niyang suriin ang mga nakaraang statement. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng anumang hindi pangkaraniwan. Nakita niya ang bayad sa Celestia Fine Jewels. Tumugma ito sa resibo. Nakita niya ang mga bayarin sa mga restaurant na hindi niya kailanman napuntahan. Mga hotel na hindi niya alam. Ang bawat isa ay isang maliit na patalim na humihiwa sa kanyang puso. Nang bigla, isang mahinang katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. "Ma'am?" Boses iyon ni Ate Ginhawa. "Okay lang po ba kayo?" Dahan-dahang binuksan ni Luningning ang pinto. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya niya. May dala itong isang tasa ng mainit na salabat. "Nakita ko pong bukas ang ilaw dito. Hindi po kayo makatulog?" Tanong ni Ate Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumangulang si Luningning, hindi makapagsalita. Takot na baka bumuhos ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang tasa at nagpasalamat. "Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling tawagin ako," sabi pa nito bago marahang umalis. Ang simpleng kabaitan ni Ate Ginhawa ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Bumalik siya sa laptop, mas determinado na ngayong alamin ang buong katotohanan. At doon, sa isa sa mga bangko na bihira niyang tingnan dahil ito raw ay para sa mga long-term investments ni Dakila, nakita niya ito. Isang paulit-ulit na transaksyon. Buwan-buwan. Parehong halaga. Parehong pangalan ng benepisyaryo. Isang korporasyon na nagmamay-ari ng isa sa mga pinakamahal na kondominium sa Maynila. Ang bayad ay para sa monthly dues, penthouse units and B. Naniga si Luningning sa kanyang upuan. Isang penthouse na hindi niya alam.
Isang buhay na hindi niya alam. Hindi ito isang simpleng pagkakamali o isang panandaliang kahinaan. Ito ay isang planadong panloloko, isang sistematikong pagtataksil. Ang resibo ng kwintas ay patak lamang pala ng ulan. Ang natuklasan niya ngayon ay isang buong bagyo na paparating upang wasakin ang kanyang tahimik na paraiso patkekoy. Ang takot ay isang lason na kapag pumasok sa iyong sistema, unti-unti nitong pinahihina ang bawat himaymay ng iyong pagkatao. Ngunit para kay Luningning, ang takot ay naging panggatong. Hindi na siya makukontento sa mga piraso ng ebidensya. Kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman, kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan, sinabi niyang may pupuntahan siyang charity meeting, isang kasinungalingan na magaan sa kanyang dila, dahil ang puso niya'y nabibigatan na sa mas malaking panloloko. Humiram siya ng isang ordinaryong sasakyan mula sa isang kaibigan, isang kotseng hindi madaling mapapansin sa gitna ng magulong trapiko ng Maynila. Nakatigil siya sa isang parking lot na may tanaw sa isang toring salamin at bakal, ang address ng condominium na nakita niya sa bank statement. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang pintig ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga, mas malakas pa sa ingay ng mga busina sa labas. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung ano ang ginagawa niya. Si Luningning Soliman, nakatago sa loob ng isang mainit na kotse, nagmamatyag sa sarili niyang asawa na parang isang kriminal. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang mga anak, ang kanilang mga inosenteng mukha, ang kanilang kinabukasan, nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pamilyar na itim na sasakyan ni Dakila ay marangyang pumarada sa tapat ng lobby. Bumaba ito, bihis na bihis sa isang mamahaling suit, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Tumingin ito sa paligid, hindi para maghanap ng kung sino, kundi tila sinusuri ang kanyang kaharian. At mula sa kabilang panig ng sasakyan, bumaba ang isang babae. Isang babaeng bata, maganda, at balingkinitan. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, umaalon sa bawat galaw niya. Ang kanyang suot na pulang bestida ay hapit na hapit sa kanyang katawan at sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kwintas na diamante, ang parehong kwintas mula sa resibo. Napasinghap si Luningning. Tila may isang malaking kamay na dumaklot sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng pag-asa na sana'y nagkakamali lang siya, na sana'y may ibang paliwanag. Lahat ng yon ay naglaho na parang bula. Nakita niya kung paano inakbayan ni Dakila ang babae. Nakita niya kung paano ito tumawa. Isang tawang malutong at walang preno. Isang tawa na hinding-hindi pa niya narinig mula sa kanyang asawa kapag sila ang magkasama. Pumasok sila sa lubi ng gusali, magkaakbay, na parang sila ang nagmamay-ari ng mundo. Sila ang perpektong magkasintahan. At si Luningning, siya ang anino sa labas, ang sikretong dapat itago, ang asawang naghihintay sa isang kasinungalingan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha, sunod-sunod, mainit at mapait. Ang bawat patak ay tila sumisimbolo sa bawat pangako ni Dakila na ngayon ay abo na. Ang sakit ay hindi lamang kirot sa puso. Ito'y pisikal. Parang may pumupunit sa kanyang dibdib. Hinahanginan ng kanyang baga hanggang sa hindi na siya makahinga. Hindi niya alam kung paano siya nakapagmaneho pa uwi. Ang daan ay malabo sa kanyang paningin. Ang mga ilaw ng sisyudad ay nagmistulang mga bituing sumasayaw sa gitna ng kanyang luhang, walang tigil. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng kumikinang na kwintas sa leeg ng ibang babae. Nang marating niya ang tarangkahan ng Hacienda Luningning, huminto siya saglit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha.
Inayos niya ang kanyang sarili sa salamin. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Hindi nila pwedeng makita ang reyna nilang wasak. Pagpasok niya sa bahay, ang karaniwang init ng isang tahanan ay napalitan ng lamig. Ang bawat mamahaling gamit, bawat larawan nila ni Dakila na nakasabit sa dingding ay tila mga paalala ng isang malaking panloloko. Ang kanyang paraiso ay isa palang entablado at siya ang bida na walang alam sa tunay na kwento. Dumaan ang oras. Nagpanggap siyang pagod mula sa meeting. Pinatulog niya ang mga bata. Hinalikan sila sa noo na may kasamang dalangin na sana'y protektahan sila mula sa kasamaang paparating. Nagkulong siya sa banyo at doon ibinuhos ang lahat ng luhang hindi niya mailabas kanina. Hating gabi na nang lumabas siya. Akala niya'y tulog na si Dakila. Ngunit habang papunta siya sa kanilang silid, napadaan siya sa opisina nito. Bahagyang nakabukas ang pinto at may kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Narinig niya ang boses ni Dakila. Mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, huminto siya. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakatalikod si Dakila. May kausap sa telepono. "O inay, huwag na kayong mag-alala," sabi ni Dakila sa kabilang linya. "Ang lahat ay ayon sa plano. Konting-konti na lang." Narinig ni Luningning ang mahinang boses ng kanyang biyenan mula sa speaker, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi. "Alam ko, inay." Pagpapatuloy ni Dakila, may halong pagmamayabang sa boses. Si Luningning, ano pa ba? Tanga pa rin sa pag-ibig. Akala niya, lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya namin. Humalakhak ito ng mahina. Hindi niya alam, sa pamilya natin ito, sa mga magbanwa. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae, mas malalim, mas madilim. "Malapit na, inay. Hinihintay ko lang na pirmahan niya ang huling mga dokumento. Kapag nailipat na ang pinakamalaking assets ng Soliman sa pangalan ko, aalis na kami ni Alab. Hahayaan ko na siya rito, kasama ang 3 bata. Sila na ang bahalang magdusa sa utang na iiwan ko." Sa sandaling iyon, hindi na luha ang naramdaman ni Luningning, hindi na sakit. Isang bagay na mas malamig, mas matigas, ang pumalit. Yelo, galit. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay hindi lang isang taksil, isa siyang halimaw. At ang kanyang biyenan, ang biyenan niyang palangiti, ay kasabwat sa lahat. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat, walang ingay. Pumasok siya sa dilim ng pasilyo. Ang anino ang naging kanyang kanlungan. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kalungkutan, ngayon ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa nagpupuyos na galit. Ang babaeng umiiyak sa loob ng kotse kanina ay namatay na. Ang isinilang sa gabing iyon ay ibang klase ng babae. Isang ina na poprotektahan ng kanyang mga anak. Isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Sa gitna ng dilim, sa katahimikan ng kanyang winasak na tahanan, isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili. Isang bulong na puno ng kapangyarihan at paghihiganti. "Hindi ako papayag. Ang sakit ay may 2 epekto. Maaari ka nitong durugin o maaari mo itong gawing sandata." Para kay Luningning, ang bawat luhang pumatak sa gabing iyon ay nagsilbing pandayan. Nang sumikat ang araw, ang babaeng humarap sa salamin ay hindi na ang kahapong marupok at puno ng pagdududa. Ang nakatingin pabalik ay isang reynang inagawan ng kaharian, isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga prinsesa. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit sa ilalim nito
ay isang nagbabagang determinasyon. Ang unang hakbang ay ang paghingi ng tulong. Hindi mula sa mga kaibigan na maaaring madala ng emosyon, kundi mula sa isang taong ang sandata ay batas at katwiran. May isang pangalan na bumalik sa kanyang alaala, si Attorney Roman Sandoval, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang abogado na kilala sa kanyang talino at integridad. Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa isang sulok ng Makati, ang Kape Tadhana. Malayo sa mundo ng Valle del Sol, dala ni Luningning ang iilang ebidensya na kanyang nakuha, ang resibo, ang mga bank statement na kanyang na-print. Tito Roman, panimula niya. Ang boses ay hindi nanginginig. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Pinakinggan siya ng matandang abogado nang walang putol. Ang tanging mababakas sa mukha nito ay ang lumalalim na pagkunot ng noo habang isinasalaysay ni Luningning ang lahat, mula sa kwintas hanggang sa usapang narinig niya sa pagitan ni Dakila at Doña Amara. Nang matapos siya, huminga ng malalim si Attorney Sandoval. Ikinagagalit kong marinig ito, Luningning. Ang ama mo, hindi niya hahayaang mangyari ito. Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa at hindi rin natin hahayaan, pero kailangan nating maging matalino. Ang kalaban mo ay hindi lang ang asawa mo, kundi ang buong pamilya niya. At sila ay ganid. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Mga dokumento, mga pag-uusap, anumang magpapatunay ng planong pandaraya. Sa ngayon, umuwi ka at kumilos na parang walang nangyari. Ipakita mo sa kanya ang Luningning na kilala niya, ang mapagmahal at nagtitiwalang asawa. Huwag mo siyang pagdudahan, huwag kang magalit. Ito ang magiging pinakamahirap na parte, pero ito ang pinakaimportante. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa kanyang isipan. Ang pinakamahirap na parte. Kinagabihan, sa hapagkainan, sinimula ni Luningning ang kanyang pag-arte. Ngumiti siya ng mas matamis kay Dakila. Pinagsilbihan niya ito na parang isang hari. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong niya, ang boses ay malambing. Pagod, pero okay lang. Maraming inaasikaso sa opisina. Sagot ni Dakila, halatang kampante sa atensyong natatanggap. Para naman sa inyo ito lahat. Sinungaling, sigaw ng isip ni Luningning. Ngunit sa labas, tumango lang siya at ngumiti. Alam ko, mahal, kaya nagpapasalamat ako. Habang kumakain sila, ang kanyang paa sa ilalim ng mesa ay marahang itinulak ang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim ng lamesa. Isang mini voice recorder na binili niya kaninang umaga. Bawat salita, bawat kasinungalingan ay nare-record na ngayon. Nang gabing iyon, habang naliligo si Dakila at ang maririnig lang ay ang lagaslas ng tubig mula sa shower, isinagawa ni Luningning ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano. Pumasok siya sa opisina nito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nilapitan niya ang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Alam niya ang kombinasyon, ang anibersaryo nila, isang mapait na kabalintunaan. Pinihit niya ang dial. Ang bawat tunog ng pag-click ay parang isang pagsabog sa katahimikan. Bumukas ito. Sa loob ay mga folder, mga titulo ng lupa, mga stock certificate. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng bawat dokumento na may kinalaman sa yaman ng pamilya Soliman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bilis. Nang matapos, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos, isinara ang safe at ibinalik ang painting. Tamang-tama, narinig niyang huminto ang tunog ng shower. Mabilis siyang lumabas ng opisina at bumalik sa kanilang silid, humiga sa kama,
at nagpanggap na nagbabasa ng libro, ang kanyang puso ay naghahabulan pa rin. Ngunit ang pagiging matatag ay may hangganan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapanggap, ng mga ngiting peke at mga yakap na walang init, naramdaman ni Luningning ang pagod. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang kanyang mga anak, niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Naamoy niya ang kanilang inosenteng amoy, narinig ang kanilang mahihinang paghinga. Sa sandaling iyon, bumigay siya. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pigil na hapis. Umiyak siya para sa nawalang tiwala, para sa pangarap na winasak, para sa kinabukasang ninakaw sa kanila. Ang bigat ng kanyang pasanin ay halos magpaguho sa kanya. Isang mainit na kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon si Ate Ginhawa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at lungkot. Tila ba nauunawaan nito ang lahat. Kahit walang salitang binibitawan. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nanghusga. Inabutan lang siya nito ng isang panyo. Malalagpasan niyo rin po ito, ma'am. Bulong ni Ate Ginhawa. Ang boses ay puno ng katiyakan. Mas matatag po kayo kaysa sa inaakala niyo. Ang mga salitang iyon, ang simpleng kilos na yon, ang nagbigay kay Luningning ng lakas na kailangan niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumango siya, hindi lang kay Ate Ginhawa, kundi sa sarili niya. Tama ito. Kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng paghahanda ng almusal, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Luningning, boses iyon ni Attorney Sandoval. Ang kanyang tono ay seryoso at apurahan. Nakausap ko ang kontak ko sa bangko. Kailangan mong malaman ito. Naramdaman ni Luningning ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Ano po iyon, Tito Roman? May malaking paggalaw sa isa sa mga offshore accounts, sabi ng abogado. Isang account na nakapangalan sa isang korporasyon na hindi pamilyar sa akin. Ngunit konektado sa pangalan ng ina ni Dakila. Nag-uumpisa na siyang ilipat ang malalaking halaga. Kung hindi tayo kikilos, baka mahuli na ang lahat. Napatigil si Luningning sa gitna ng kusina. Ang tunog ng paggisa ng bawang ay tila humina. Ang amoy ng kape ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng abogado. Isang babala, isang hudyat. Kailangan nating bilisan, Luningning. Ang laro ng pagpapanggap ay malapit nang matapos. Ang tahimik na paghahanda ay kailangan ng maging isang tunay na opensiba. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang asul na langit at ang luntiang hardin ng kanyang paraiso ay tila isang magandang tanawin bago ang isang malakas na bagyo. At alam niya, sa sandaling iyon, na handa na siyang harapin ang bagyo. Kahit pa nangangahulugan ito na siya mismo ang kailangang magsimula ng unang pagkulog at pagkidlat. Ang hangin sa ika-77 palapag ay may ibang uri ng kalinisan. Mula sa salaming pader ng penthouse unit, ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba ay parang isang kumot ng mga bituing abot kamay. Para kay Dakila Magbanua, ito ang tunay na paraiso. Hindi ang malawak at tahimik na hardin ng Hacienda Luningning, kundi ang konkretong gubat na ito kung saan ang kapangyarihan ay nasusukat sa taas ng iyong kinalalagyan. Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne, ang mga bulan nito ay kumikinang na parang tinunaw na diamante. Para sa atin, mahal, sabi niya, at marahang ipinagdikit ang kanyang kopita sa kopita ni Alab Santillan. Ngumiti si Alab. Isang ngiting mapang-akit at puno ng tagumpay. Ang kwintas na diamante sa kanyang leeg ay sumasalo sa liwanag ng syudad. Bawat kislap ay isang paalala ng kanilang nalalapit na tagumpay. Para sa atin, sagot niya, ang boses ay malambing na parang pulot. Pero hanggang kailan tayo maghihintay, Dakila? Sawang-sawa na akong maging sikreto mo.
Hinalikan siya ni Dakila sa mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa, ngunit walang pagmamahal. Konting tiis na lang, Alab. Ang mga malalaking bagay ay hindi minamadali. Umupo siya sa isang mamahaling leather sofa, hinubad ang suot na sutlang roba at tinungga ang champagne. Sa bawat lagok, nararamdaman niya ang lasa ng kapangyarihan, ang lasa ng paghihiganti. Naalala niya ang kanyang kabataan. Naalala niya ang maliit nilang bahay sa isang probinsya sa Visayas, ang amoy ng kahirapan, ang maputlang kape na kanilang almusal, at ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kung paano sila niloko at inagrabyado ng pamilyang Soliman. Ang pamilya raw nila ang dapat na nasa tuktok. Sila raw ang dapat na nagmamay-ari ng lahat. Ang pagpapakasal niya kay Luningning ay hindi isang simpleng pag-aasawa. Ito ay isang misyon na ibinalikat sa kanya ni Doña Amara mula pa noong bata siya. Si Luningning ay hindi isang asawa, isa siyang hagdan. Isang maganda at mayamang hagdan na kailangan niyang akyatin para marating ang tuktok. At ngayon, narito na siya. Malapit na. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen, Inay. Agad na nawala ang nangiti sa kanyang muka. Sinagot niya ito. Inay. Bati niya. Ang boses ay may halong respeto at kaunting pagkatakot. Dakila, ano na? Ang boses ni Doña Amara sa kabilang linya ay matalas at walang pasensya. Ilang linggo na. Bakit hindi pa tapos? Ang paglilipat ng pondo ay nagsimula na. Bawat araw na lumilipas ay panganib. Kalma lang, Inay. Ang lahat ay nasa ayos, sagot ni Dakila. Tumayo at lumayo ng kaunti kay Alab para magkaroon ng privacy. Kailangan kong maging maingat. Si Luningning. Kailangan kong panatilihin ang tiwala niya. Tiwala. Narinig niya ang mapaklang tawa ng kanyang ina. Ang babaeng iyon ay bulag sa pag-ibig. Isang salita mo lang, isang matamis na pangako, at ibibigay niya ang lahat. Huwag mong kalimutan ang utang ng mga Soliman sa atin. Dakila. Hindi lang ito pera. Ito ay hustisya para sa pamilya natin. Siguraduhin mong mapipirmahan niya ang mga papeles bukas na bukas. Opo, Inay. Bukas na bukas. Sagot niya. Ang kanyang panga ay nagtiim. Mabuti. At itigil mo na ang pagwawaldas ng pera sa babaeng yan. Dagdag pa ni Doña Amara bago biglang ibaba ang telepono. Napabuntong hininga si Dakila at ibinaba ang telepono. Ang pagkairita ay mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit nawala rin ito agad nang lumapit si Alab at niyakap siya mula sa likod. Ang nanay mo na naman? Tanong nito. Hayaan mo na siya, sabi ni Dakila. Pilit nang ngumiti. Matatapos din ito. Habang nakayakap si Alab sa kanya, kinuha ni Dakila ang kanyang telepono at binuksan ang gallery. Tinitigan niya ang huling litratong nandoon. Isang family picture na kuha noong Pasko. Si Luningning, nakangiti ng napakatamis. Yakap ang tatlong batang babae na kamukhang kamukha nito. Si Huni, Sinag at Ulap. Ang kanyang tatlong anak na bihira niyang maalala kapag wala siya sa hasyenda. Isang malamig na pakiramdam ang saglit na gumapang sa kanyang dibdib. Isang anino ng konsensya marahil. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Sila ay bahagi ng buhay na kailangan niyang iwan. Mga sakripisyo para sa mas malaking layunin. Para sa kanya, si Luningning ay isang magandang panaginip na kailangan ng tapusin. Isang kabanata na isasara ng walang lingon-likod. Ang pagmamahal nito ay isang kasangkapan. Ang mga anak nila ay mga palamuti sa isang pamilyang hindi naman talaga naging totoo sa simula pa lang. Sa isang iglap, habang nakatitig sa masayang mukha ng kanyang mag-ina, ang kanyang hinlalaki ay dumulaas sa screen. Delete. Isang kumpirmasyon ang lumabas. Are you sure you want to delete this photo?
Pinindot niya ang yes nang walang pag-aalinlangan. Nawala ang larawan, nawala ang ngiti ni Luningning, nawala ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang screen ng kanyang telepono ay naging blanko. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa at hinarap si Alab. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang isip ay nasa kinabukasan na. Isang kinabukasan na malayo sa Pilipinas, malayo sa mga responsibilidad, malayo sa pamilyang binuo niya sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang pirma na lang mula sa kanya. Bulong niya sa buhok ni Alab. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Bukas, lilipad na tayo palayo sa lugar na ito. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay patuloy na kumikinang, mga tahimik na saksi sa mga plano ng isang ahas sa kanyang tore. Hindi alintana ang isang reyna sa ibaba na naghahanda na para putulin ang kanyang ulo. Ang bawat araw sa Hacienda Luningning ay naging isang maingat na sayaw sa ibabaw ng mga basag na salamin. Ang pagpapanggap ni Luningning ay naging kanyang pangalawang balat. Ngunit ang pinakamabigat na kalaban ay hindi si Dakila, kundi ang ina nito. Si Doña Amara, na may mga matang parang agila, ay tila nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, dumating si Doña Amara nang walang pasabi. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig. Luningning, iha. Bati nito habang magkasama silang nakaupo sa beranda, pinapanood ang mga apo. Naiisip ko lang, ang aking mga apo, siguro'y kailangan nilang maranasan ang buhay sa probinsya, ang sariwang hangin, ang simpleng pamumuhay. Baka gusto mong isama ko muna sila sa amin sa Visayas para makapagpahinga ka na rin. Ang mga salita ay tila isang mapagmalasakit na alok, ngunit sa pandinig ni Luningning, ito'y isang banta. Isang paraan para kunin ang kanyang mga anak. Isang paraan para lalo siyang i-pressure. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig. Napakabait niyo pong isipin yan, inay, sagot ni Luningning. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pero maliliit pa po sila. Siguro po sa susunod na lang kapag medyo malaki-laki na sila. Sumimsim ng tsaa si Doña Amara. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Sayang naman, pero ikaw ang bahala. Basta't lagi mong iisipin ang kapakanan ng mga bata. Iyon ang pinaka-importante, hindi ba? Ang huling mga salita ay may diin, isang matulis na patalim na binalot sa sutla. Nang umalis ang kanyang biyenan, naiwan si Luningning na parang naubusan ng hangin. Ang kanilang plano ay hindi na lang pagnanakaw ng pera. Ang kanyang mga anak ay kasama na sa kanilang laro. Sila na ang target. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid, isinara ang pinto. At doon, sa wakas, bumigay ang kanyang pinakaiingatang katatagan. Napasandal siya sa pinto at marahang dumausdos paupo sa sahig. Ang bigat ng lahat ay dumagan sa kanya. Paano niya lalabanan ang mga halimaw kung hawak nila ang kanyang puso, ang kanyang mga anak? Ang pag-iisa ay nakakabaliw. Ang pakiramdam na wala kang mapagsabihan, na naglalakad ka sa isang kawad ng alambre habang ang lahat sa paligid mo ay naghihintay sa iyong pagbagsak. Napahagulhol siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Desperasyon. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Isang malamig at madilim na desperasyon na tila lalamunin siya ng buo. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Ma'am, boses iyon ni Ate Ginhawa. Hindi siya sumagot. Wala siyang lakas. Muling kumatok ang matanda. Ma'am Luningning, papasukin niyo po ako. May kakaibang bigat at awtoridad sa boses nito na hindi niya narinig dati. Dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang pinto. Pumasok si Ate Ginhawa at marahang isinara ang pinto sa likuran nito.
Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang ekspresyon ay seryoso. Hindi na po ito tama, ma'am. Ate Jean, hindi ko na alam. Nagsimulang muli ang panginginig ng boses ni Luningning. Shh! Sabi ni Ate Ginhawa. Hinawakan siya sa braso at inalalayan paupo sa kama. May habilin sa akin ang iyong ina, Luningning. Natigilan si Luningning. Ang mami? Tumango si Ate Ginhawa. Umupo ito sa tabi niya. Ang tatay ko po, si Mang Carding, ay nagsilbi bilang katiwala ng mga Soliman sa loob ng 50 taon. Bago po namatay ang mami ninyo, kinausap niya ako. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang mga magbanwa. May kutob na siya noon pa man. Pinasumpa niya ako na huwag kitang iiwan, na bantayan kita ng palihim. Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang naririnig. Pero bakit hindi niyo sinabi? Dahil ang bilin niya ay hayaan kang mamuhay ng normal. Pero kapag dumating ang araw na makita kong nasa panganib ka na, doon lang ako pwedeng kumilos. At ang araw na yon, ngayon na. May kinuha si Ate Ginhawa mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang luma at maliit na kwaderno na balot sa katad. Halatang halata na ang katandaan nito. Inabot niya ito kay Luningning. Sa loob ng maraming taon, isinulat ko po rito ang lahat ng napapansin kong kakaiba. Mga pag-uusap na naririnig ko, mga taong dumadalaw kay Doña Amara, mga petsa, mga numero. Ngunit ang mas importante, narito rin ang huling sulat ng mami ninyo para sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang tinatanggap ang kwaderno. Binuklat niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng sulat kamay ni Ate Ginhawa. Pero nang marating niya ang gitna, nakita niya ito. Ang pamilyar, elegante, at minamahal niyang sulat kamay ng kanyang ina. Tila bumalik ang lahat ng alaala. Binasa niya ang mga salita. Ang bawat letra ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ang kanyang ina ay nagbabala tungkol sa kasakiman ng mga magbanwa, tungkol sa isang lumang alisan sa negosyo na naging dahilan ng kanilang paghihiganti. At sa huling pahina, may isang maliit na sobreng nakadikit. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang maliit at antigong susi at isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang mga huling salita ng kanyang ina para sa kanya, mga salitang magiging kanyang sandata at kalasag. Para sa iyong kalayaan, anak. Ang luma at munting susi ay naging simbolo ng bagong pag-asa para kay Luningning. Kasama ang mga tala ni Ate Ginhawa at ang sulat ng kanyang ina. Hawak na niya ngayon ang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle. Hindi na siya nangangapa sa dilim. May mapa na siya. Kinabukasan, hindi na siya nagtago. Nagpaalam siya kay Dakila na pupunta siya sa bangko para ayusin ang ilang personal na papeles. Hindi ito nagduda para sa kanya. Si Luningning ay abala pa rin sa mga walang kwentang bagay. Sa loob ng malamig na vault ng pinakamatandang bangko sa Maynila, ginamit ni Luningning ang susi para buksan ang isang safe deposit box na hindi niya alam na umiral. Isang kahon na nakapangalan sa kanyang ina. Pagbukas nito, ang bumungad sa kanya ay hindi ginto o alahas, kundi mga dokumento. Mga orihinal na titulo ng lupa ng mga ari-arian ng pamilya Soliman. Mga stock certificate na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At higit sa lahat, isang notarized affidavit na isinulat ng kanyang ina bago ito mamatay. Detalyado nitong isinalaysay ang kasaysayan ng pandarayan ng pamilya Magbanua na may mga kalakip na ebidensya ng mga lihim na kasunduan at mga pekeng dokumento na ginamit nila laban sa kanyang ama noon. May isa pang sobre. Sa loob nito ay isang huling liham. Anak, basa niya sa isip. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang nangyari na ang aking kinatatakutan. Huwag kang iiyak. Huwag kang matakot. Ang dugo ng mga Soliman na nananalaytay sa iyo ay dugo ng mga mandirigma.
Gamitin mo ang lahat ng ito. Ipaglaban mo ang sayo. Ipaglaban mo ang kinabukasan ng aking mga apo. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Luningning ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang mga ito ay hindi lang papel. Ito ang kanyang baluti, ang kanyang espada. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay bumabalot sa kanya, nagbibigay ng lakas na hindi niya naramdaman kailanman. Mula sa bangko, dumiretso siya sa opisina ni Attorney Sandoval. Inilatag niya ang lahat sa mesa. Ang kwaderno ni Ate Ginhawa, ang mga dokumento mula sa safe deposit box, ang mga litrato at audio recordings na kanyang nakalap. Sa bawat piraso ng ebidensya na nakikita ni Attorney Sandoval, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging seryoso hanggang sa napalitan ito ng isang nangiting may halong galit. Ito na, sabi ng abogado, tinatapik ang mga dokumento. Ito na ang bala, natatapos sa kanila. Luningning, may isang huling bagay ka nang kailangang gawin, ang pinakamapanganib sa lahat. Inilatag ni Attorney Sandoval ang kanyang plano. Isang plano na nangangailangan ng bakal na nerbiyos at perpektong pag-arte. Kinagabihan, ang tensyon sa Hacienda Luningning ay halos nahihipo. Si Dakila ay hindi mapakali. Halatang-halata na may hinihintay ito. At hindi nga nagtagal, lumapit ito kay Luningning habang siya ay nasa sala, nagtutupi ng mga damit ng mga bata. Mahal, sabi ni Dakila, umupo sa tabi niya. Ang boses nito ay sobrang tamis, sobrang pilit. Mayroon lang akong isang pabor na hihingin sa'yo. Itinaas ni Luningning ang kanyang tingin mula sa pagtutupi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inosenteng pagtataka. Ano yon, mahal? Inilabas ni Dakila ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ito ay para sa kinabukasan ng mga bata. Isang investment trust fund. Kailangan ko lang ng pirma mo para ma-activate ito. Malaking halaga ito, Luningning. Sapat para mabuhay sila ng komportable kahit anong mangyari. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang folder at binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng mga legal na salita na sinadya para malito siya. Ngunit alam niya na ito ang mga dokumento na maglilipat ng kontrol ng lahat ng kanilang ari-arian sa kanya. Ito ang huling piraso ng kanyang plano, ang huling piraso na kukumpleto sa kanyang pagkakanulo. Alam din niya na ang mga dokumentong hawak niya ngayon ay hindi ang orihinal. Sa tulong ni Attorney Sandoval, nagawa nilang palitan ang mga ito kaninang umaga sa opisina ni Dakila. Sa tulong ng isang security guard na naging tapat sa pamilya Soliman, ang mga papel na pipirmahan niya ay mga pekeng dokumento. Walang bisa, na idinisenyo para lang bilhin ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon. Oras. Tumingin siya kay Dakila. Diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang kasakiman. Nakita niya ang pananabik. Ngunit nagpanggap siyang ang nakikita niya ay pagmamahal at pagkalinga. Para sa mga anak natin, tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para maging kapani-paniwala. Oo, mahal. Para sa kanila. Sagot ni Dakila. Ang kanyang ngiti ay lumapad. Kinuha ni Luningning ang ballpen na inabot nito. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling pagkakataon na magpapanggap siyang mahina. Sa bawat pagguhit ng kanyang pangalan sa papel, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi lang ito isang pirma, ito ay isang deklarasyon ng digmaan para kay Mami, para kay Huni, Sinag at Ulap, para sa aking kalayaan, buong buo at walang pag-aalinlangan. Inilagda niya ang kanyang pangalan sa huling pahina. Ayan na, mahal, sabi niya. Isinara ang folder at iniabot pabalik kay Dakila. Ngumiti siya. Isang nangiting malungkot ngunit matatag. Niyakap siya ni Dakila ng mahigpit. Isang yakap ng tagumpay. Maraming salamat, mahal. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito.
Oo, dakila. Alam na alam ko, sabi ni Luningning sa kanyang isip. Nang kumalas ito sa yakap, nagmamadali itong umalis. May kailangan lang akong tawagan. Importante. Naiwan si Luningning sa sala, nakikinig sa papalayong mga yabag ng kanyang asawa. Ang kanyang pagpapanggap ay tapos na. Ang kanyang huling akto sa dula-dulaang ito ay naisagawa na. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Sandoval. Maikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para pakilusin ang lahat ng kanilang pinagplanuhan. Nasa airport na sila. It's time! Ang Ninoy Aquino International Airport ay isang mundo ng pagkikita at pamamaalam. Ngunit para kay Dakila at Alab, ito ang tarangkahan patungo sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na itinayo sa mga guho ng tiwala at pangarap ng ibang tao. Nakatayo sila sa gitna ng marangyang mabuhay lounge ng Philippine Airlines. Hawak ang mga kopita ng champagne. Si Alab, na nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ay hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kwintas na diamante sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Sa wakas, bulong niya kay Dakila, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Wala nang taguan. Tayo na lang. Sa Paris, sa Rome, kahit saan natin gusto. Ngumiti si Dakila, isang nangiting puno ng pagmamayabang. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang lahat ay nasa tamang panahon. Sa oras na ito, ang lahat ng yaman ng mga Suliman ay nasa ilalim na ng kontrol ko. Ang dating reyna, naiwan na sa kanyang gumuhong palasyo. Nagtawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay puno ng kasakiman at kawalang pakialam. Hindi nila napansin ang pagbabago sa paligid. Hindi nila napansin ang ilang mga taong nakatingin sa kanilang direksyon, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pag-aabang. Final boarding call for Philippine Airlines Flight PR-104 to Los Angeles. Ito na, sabi ni Dakila. Hinawakan ng kamay ni Alab. Oras na para iwanan ang lahat ng ito. Tumayo sila, kinuha ang kanilang mga hand-carry na bag at nagsimulang maglakad patungo sa boarding gate. Ang bawat hakbang ay papalapit sa kanilang inaasam na kalayaan. Ngunit bago pa man sila makarating, dalawang unipormadong tauhan ng airport security ang magalang na humarang sa kanilang daraanan. Kasama nila ang isang lalaking nakabarong Tagalog, si Attorney Roman Sandoval. Mr. Dakila Magbanua, tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Natigilan si Dakila. Sino ka? May problema ba? Tanong niya, halatang naiinis sa abala. Ako si Attorney Roman Sandoval, sagot ng abogado. At oo, Mr. Magbanua, mayroon tayong malaking problema. Sa isang senyas mula kay Attorney Sandoval, isa sa mga security personnel ang kumuha ng isang dokumento mula sa folder na dala ng abogado. Mr. Magbanua, mayroon po kaming court order na naglalayong i-hold ang inyong pag-alis sa bansa. Ang inyong passport ay pansamantalang kinukumpiska. Namilog ang mga mata ni Dakila. Ano? Anong kalokohan ito? Walang may karapatang gawin yan. At sino ang nagsabi? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na dati naghahatid sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy nagdadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya ito. Si Luningning. Nakatayo siya roon, hindi sa anyo ng isang umiiyak at talunang asawa. Siya ay nakasuot ng isang puting-puting power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa likod niya ay nakatayo si Ate Ginhawa, tahimik ngunit matatag. Luningning, bulong ni Dakila, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ko ang pag-aari ko, sagot ni Luningning.
Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, sapat para marinig ng mga taong nag-uusyoso na sa kanilang paligid. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa harap ni Dakila at Alab. Tinitigan niya si Alab mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay huminto sa kumikinang na kwintas. "Maganda yan," sabi ni Luningning. Tumingin kay Alab. "Bagay sa'yo. Mukha kang mamahalin na binili ng pera ng asawa ko." Namula si Alab sa galit at hiya. "Sino ka para?" "Ako?" Putol ni Luningning. Ibinaling ang tingin kay Dakila. "Ako ang babaeng pinakasalan mo. Ako ang inakala mong tanga. Ako ang ina ng 3 batang iiwanan mo, sana nang walang-wala." "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sigaw ni Dakila. Nagsisimula ng magpanik. "Talaga?" Ngumiti si Luningning. Isang ngiting walang bahid ng saya. "Hayaan mong ipaalala ko sa'yo." Ibinigay ni Attorney Sandoval ang isa pang set ng mga dokumento kay Luningning. Itinaas niya ito sa harap ng mukha ni Dakila. "Ito ang freeze order para sa lahat ng bank accounts na sinubukan mong nakawin. Ang mga offshore accounts, sarado na. Ang mga pekeng korporasyon na itinayo ng nanay mo, nasa ilalim na ng investigasyon para sa money laundering." Nanlaki ang mga mata ni Dakila. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. "At ang mga papeles na pinirmahan ko kagabi?" Pagpapatuloy ni Luningning. "Ang huling pirma na hinihintay mo, wala itong bisa. Mga pekeng dokumento, katulad mo, katulad ng pagmamahal mo." Bawat salita ni Luningning ay parang isang suntok na nagpapabagsak kay Dakila. Ang kanyang pagmamayabang ay naglaho, napalitan ng desperasyon. Hindi maaari." Bulong niya. Oo, Dakila. Maaring-maari," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng lamig. "Ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko ay hindi para sa mga traidor na tulad mo." Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na siyang makitang anino ng lalaking iyon. Ang nasa harap niya ay isang dayuhan, isang duwag, na magnanakaw. Humarap si Alab, nagtangkang tumakbo, ngunit hinarang din siya ng isa pang security personnel. "Miss Santillan, kasama ka sa kasong conspiracy to commit fraud." Gumuho ang mundo ni Dakila. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. "Luningning, pakiusap. Patawarin mo ako. Luningning!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na. Ngunit si Luningning ay hindi na nakikinig. Tinalikuran na niya ang eksena. Tinalikuran na niya ang lalaking sumira sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, kasunod si Ate Ginhawa, ang mga sigaw ni Dakila ay unti-unting humihina sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. At ang reyna, sa wakas, ay nagwagi. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Sa una, ito'y matamis. Ang katarungang matagal mong hinintay. Ngunit pagkatapos, kapag humupa na ang adrenaline, ang naiiwan ay isang mapait na anghang. Ang alaala ng sakit, ang mga sugat na kahit kailan ay hindi na lubusang maghihilom. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng mga pagdinig sa korte, mga pulong sa mga abogado, at mga balitang gumulantang sa alta sosyedad. Ang pangalan ng mga magbanwa ay nadungisan. Si Dakila at Alab ay nakakulong habang nililitis, at si Doña Amara ay nahaharap sa sarili nitong mga kaso. Ngunit para kay Luningning, ang laban sa korte ay ang madaling bahagi. Ang mas mahirap na laban ay nangyayari sa loob ng tahimik na mga pader ng Hacienda Luningning. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang katahimikan mula sa labas ng gate. "Luningning, palabasin mo ako.
Walang hiya ka. Manloloko. Boses iyon ni Doña Amara. Nagkatinginan si Luningning at si Ate Ginhawa. Mabilis na tumayo si Luningning at sinanyasan si Ate Ginhawa na dalhin ang mga bata sa playroom. Mami, sino po yon? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay bilog sa takot. Ngumiti si Luningning, isang pilit na ngiti. Wala iyon, anak. May naligaw lang na aso. Galit sa mundo. Sige na, laro na kayo ni Ate Jean. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang kanyang biyenan sa labas ng gate. Ang dating eleganteng postura nito ay napalitan ng itsura ng isang nagwawalang baliw. Sumisigaw ito ng mga sumpa at paninira. Pinagtitinginan na sila ng mga dumadaan. Sa halip na lumabas at makipagsagutan, kinuha ni Luningning ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang mga security guard ng subdivision at dala ang isang kopya ng restraining order na matagal na nilang inihanda, ay paalisin si Doña Amara. Habang pinapanood niya ang papalayo nitong sasakyan, walang naramdamang galit si Luningning. Awa. Iyon ang naramdaman niya. Awa. Para sa isang babaeng nilamon ng sarili nitong lason. Ang pinakamabigat na hamon ay dumating isang gabi. Habang hinahalikan niya ang kanyang mga anak bago matulog, biglang nagtanong si Huni, ang pinakatahimik sa tatlo. Mommy, where's Papa? I miss him. Ang simpleng tanong na yon ay tumusok sa puso ni Luningning na parang isang punyal. Paano mo ipapaliwanag ang pagkakanulo sa isang 5 taong gulang na bata? Paano mo sasabihin na ang hari ng kanilang fairy tale ay isa palang kontrabida? Umupo siya sa gilid ng kanilang kama at niyakap silang tatlo. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sariling mga luha. Mga anak, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon at malumanay. Si Papa, kailangan niyang umalis ng matagal. May kailangan siyang pag-aralan sa isang malayong lugar. Bakit po? Did we do something bad? Tanong ni Ulap. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Hindi. Mga mahal ko, hindi. Mabilis na sagot ni Luningning. Hinaplos ang kanilang mga mukha. Wala kayong kasalanan. Si Papa. Minsan, kahit ang mga matatanda, nakakalimot sila kung paano maging mabuti. Kaya kailangan niyang pumunta sa isang eskwelahan para maalala niya ulit kung paano magmahal ng tama. Hindi niya alam kung naiintindihan nila. Siguro hindi. Ngunit sa mga mata nila, nakita niya ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala na kahit anong mangyari, nandyan ang kanilang mommy. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Nang mga sumunod na araw, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Luningning. Ang Hacienda Luningning, ang lugar na dati niyang tinawag na paraiso, ay puno na ngayon ng mga multo ng nakaraan. Bawat sulok ay may alaala ng isang kasinungalingan. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang magsimulang muli. Isang hapon, habang nag-eempake sila ng mga gamit, mga laruan ng bata, mga libro, mga damit, tinulungan siya ni Ate Ginhawa. Sigurado na po ba kayo rito, Ma'am? Tanong ng matanda. Tumango si Luningning. Hindi na ito ang tahanan namin, Ate Gin. Isa na lang itong malaking bahay na puno ng malulungkot na alaala. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa pader. Ang wedding picture nila ni Dakila. Tinitigan niya ito saglit, pagkatapos ay marahang inilagay sa isang kahon na may markang itatapon. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Ate Ginhawa. Tumingin si Luningning sa labas ng bintana, sa direksyon ng malayong abot tanaw. Isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan, isang lugar ng kapayapaan. Ang lugar kung saan siya tunay na naging masaya noong bata pa siya, kasama ang kanyang mga magulang. Uuwi tayo, sagot niya. Sa gitna ng mga kahon at ng magulong pag-eempake, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga anak. Hindi niya sigurado kung sino kina Huni, Sinag o Ulap. Dahil sa mga sandaling iyon, sila ay iisa, ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon.
"Mami, saan po tayo pupunta?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-usisa ng isang bata. Lumuhod si Luningning para magpantay sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi na kailangang itago sa likod ng pagpapanggap. Uuwi tayo. Lumipas ang isang taon. Ang maingay at magulong syudad ng Maynila ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang hangin na nilalanghap ngayon ni Luningning ay hindi na amoy polusyon, kundi amoy ng sariwang damo at ng maalat na dagat. Dito, sa tinatawag nilang probinsya ng payapa, natagpuan nila ang kanilang bagong paraiso. Isang paraisong totoo, hindi peke. Ang lumang bahay ng mga Soliman sa tabi ng dagat, na dati binibisita lang nila tuwing bakasyon, ay muling nabuhayan. Ang mga bintanang kapis ay laging bukas, pinapapasok ang sikat ng araw at ang awit ng mga alon. Sa hardin, hindi na mga imported na rosas ang nakatanim, kundi mga gumamela, sampagwita, at isang maliit na gulayan na si Luningning at ang mga bata mismo ang nag-aalaga. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan si Luningning at ang kanyang 3 prinsesa. Si Huni ay abala sa pagpulot ng mga kabibe. Si Sinag ay masayang nagpapatianod sa mga maliliit na alon. At si Ulap ay nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Ang munting katawan ay nakasandal dito. "Mommy, look! A star!" Sigaw ni Sinag. Itinuturo ang isang starfish na iniwan ng alon sa buhanginan. Ngumiti si Luningning. "Ang ganda, anak." Ibinenta na niya ang hasyenda Luningning at lahat ng ari-ari ang nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para siguruhin ang kinabukasan ng kanyang mga anak. At ang malaking bahagi nito ay ipinundar niya sa isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan. Mas maaga ng araw na yon, pinasinayaan ang Solomon Foundation, isang maliit na gusali sa sentro ng kanilang bayan. Isang pundasyon na ang layunin ay tulungan ang mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso sa kanilang probinsya, magbigay ng legal na tulong, kanlungan, at pag-asang makapagsimulang muli. Sa entablado, sa harap ng mga opisyal ng bayan at ng mga taong gusto niyang tulungan, ikinuwento ni Luningning ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay ang aral. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa abo. Sabi niya sa mga tao, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Ang ating mga sugat ay hindi dapat maging dahilan ng ating kahinaan. Sa halip, maaari nating itong gawing simbolo ng ating katatagan. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Ate Ginhawa na ngayon ay hindi na nila kasambahay, kundi isang lola, isang tunay na kapamilya. Sa tabi nito ay si Attorney Sandoval na lumuwas pa mula Maynila para masaksihan ang araw na yon. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Isang araw, dumating ang isang sulat sa kanilang bagong tahanan. Galing ito sa pambansang bilangguan. Sulat kamay ni Dakila. Matagal niya itong tinitigan. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang mahatulan ito ng habambuhay na pagkakakulong. Dinala niya ang sulat sa dalampasigan. Hindi niya ito binuksan. Hindi na mahalaga kung ano ang nakasulat sa loob. Ang mga salita ng pagsisisi, mga pangako, o mga panunumbat, lahat ng iyon ay bahagi na ng nakaraang hindi na niya gustong balikan. Kumuha siya ng posporo. Sinindihan niya ang isang sulok ng sobre. Pinanood niya itong kainin ng apoy. Ang abo ay dahan-dahang tinatangay ng hangin patungo sa dagat.
Ito ang kanyang huling pamamaalam, ang pagsunog sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya, sa lalaking minsan niyang minahal at sa sakit na idinulot nito. Habang ang abo ay naglalaho sa hangin, naramdaman niya ang isang yakap mula sa kanyang likuran, ang maliliit na mga braso ng kanyang tatlong anak. "We love you, Mommy," sabay-sabay nilang sabi. Yumuko si Luningning at niyakap silang lahat ng mahigpit. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lahat. Ang pag-ibig na totoo, dalisay, at hindi kailanman magiging isang kasinungalingan. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang bawat kulay sa langit, ang kahel, ang rosas, ang lila, ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Hindi na siya ang reyna ng isang malaking hasyenda. Siya na ngayon ang reyna ng isang maliit, ngunit payapang kaharian na itinayo sa pundasyon ng katatagan, pagpapatawad sa sarili, at walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang kanyang puso ay payapa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, si Luningning Soliman ay tunay ng malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwento ng katatagan, pagbangon, at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang pinakamalaking aral na ating mapupulot sa kwentong ito ay hindi masusukat sa yaman o kapangyarihan ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili, at gamitin ang sakit ng nakaraan para bumuo ng isang mas makabuluhang kinabukasan. Ang pag-ibig ng isang ina ang pinakamatibay na sandata, at ang kapayapaan ng kalooban ang pinakadakilang yaman. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Luningning? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.